The Scandal, Chapter 1. Are you okay here, Han? Kanina ka pa at papunta pa rito eh. Ayos ka lang ba? Tanong na Leonardo sa mapapangasawa niya si Yvonne. Punong abala ito sa pag-aasikaso ng nalalapit nilang kasal. Kasulukuyan silang sa isang simbahan ngayon para sa pagpapaschedule ng pare at simbahan sa araw ng gusto nilang dalawa. Okay lang ako rito, Han. Bakit? May kailangan ka bang asikasuhin? Balik tanong ni Yvonne sa fiancé niya. Kanina niya pa ito napapansing hindi mapakali at panayang tigil sa sariling cellphone nito kahit magkatabi silang dalawa. Kapag madalas ganun si Leo, alam niyang work matters ito. At naiintindihan niya madalas ang sitwasyon. Isang branch manager si Leo sa rent-a-car service na sikat sa Kamaynilaan. Kinukulang ng driver sa isang branch namin sa Makati. Hanip kasi mga tao ngayon at sabay-sabay ang leave. Anito sa kanya. Sinasabi ng gaba niya na pangitiin na lamang siya. Kapag ganon ang sitwasyon, wala siyang laban. Kailangan niyang payagan si Leo na umalis para sa trabaho nito. I understand, Han. I understand, Han. Sandali lang naman siguro to. Nasa meeting na daw si Father at narinig mo naman kanina na okay lang kahit mag-isa lang ang mag-basket ng schedule. Anya. Talaga ba? Okay ka lang ba? Tanong sa kanya ni Leonardo. I'm fine, her. Sige na. Sayang din yung kikitain nyo ngayon kung hindi mo pupuntahan. Alam ko dedikasyon mo sa trabaho, Leo. Naiintindihan ko. Salamat, Han. Balitaan mo ko, ha? I will. Mag-iingat ka. Isang mabilis na halik sa labi niya ang pinagkaloob sa kanya ni Leo. Bago ito nagmadaling umalis. Napakibit-balikat na lamang siya habang sinusundan ito ng tingin hanggang sa mawala sa paningin niya ang fiancé niya. Miss Gonzalo, pinapatawag na kayo ni Father Enriquez. Untag ng isang babae kay Yvonne. Hindi niya manang mamalaya na pagdating nito sa tabi niya. Yung kasama niyo, ma'am? Tanong sa kanya. Si Leo siguro ang tinutukoy nito. Umalis eh, may trabaho. Baka na ba si Father? Okay lang naman ako kahit ako lang, hindi ba? Wala naman problema, ma'am. Halip po kayo. Nagpatiuna ito sa paglalakad. Mabuti naman at ayos silang na siya lang mag-isa makipag-usap kay Father. Hindi niya rin naisip kanina na isama si Janice, ang assistant niya sa opisina. Tuloy po kayo, hintayin niyo na lang si Father at nagpalit ang nabet. Umiti si Yvonne dito. Ilang sandali na paalam ito sa kanya. Umupo siya sa upang binigay nito at malayang pinaikot ang paningin sa loob ng maliit na opisina kung saan siya naroon. Simple lang ito, walang gaanong palamuti maliban sa Holy Family na pinagmamasdan niya ngayon. Sa harap niya, sa ibabaw ng table ni Father Simon Enriquez. Hello, Mr. Asuncion. Nasaan ka na? Kanina pa kita hinihintay dito. Our candlelight room is ready, love. Bungad ng babae sa kabilang linya. Nakahinga ng maluwag si Leonardo nang tuluyan siya makaalis sa loob kung saan naiwan si Yvonne. Nagsinungaling siya rito. Para lamang hayaan siyang umalis ng mapapangasawa at hindi naman siya nabigo dahil hindi naman ito ng dalawang isip para payagan siyang umalis sa dahilan niya may kaugnayan sa trabaho. I'm coming. Alam mo naman na may lakad kami ni Yvonne. Hindi ako basta-basta nakakalis sa tabi niya. Abuti na nga lang at nakagawa na paraan, okay? Alam ko naman na wala kang kayang hindi gawin para sa akin, Leo. Ganyan mo ako kamahal. Ang hindi ko lang alam ay kung bakit hindi ka na lang umatras sa kasal niyo sa babaeng yon. Lisel, stop this. Napag-usapan na natin to. Nagkasundo na tayo. Huwag mo nang ulit-ulitin pa sa akin ang gusto mong mangyari dahil alam mo ang magiging sagot ko. Okay, come on. Wala naman akong ibang sinabi pa, love. Ang akin lang naman ay yung mas mahabang oras mo sana. Alam mo naman na masaya akong kasama ka at alam kong ikaw rin kapag sa kama magkasama tayo, hindi ba? Makabuluhang wika nito sa kanya. Wala sa sariling napangiti si Leonardo. Magaling talaga ang babaeng kausap niya pagdating sa kahinaan niya. Ang bagay na hindi kayang ibigon sa kanya noon pa man. Ang pangangailangan niyang si Lisel Aligre lang ang nagbigay sa kanya. Ang matalik na kaibigan ng piyansin niya si Yvonne. Napasinghap si Leo sa mga naisip. Wala siyang dapat ipangamba dahil hindi pa naman sila kasal ni Yvonne. Malaya pa siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Kabilang na rito ang mga hiram na sandali nila ni Lisel. Aminin niya man o hindi, ito lang nagbibigay sa kanya ng ligaya pagdating sa kama. Ang sensasyong gusto niyong maramdaman kay Yvonne. Masyado lang naniniwala ang mapapangasawa niya na walang mangyayari sa kanilang dalawa hanggang hindi pa sila kinakasal.
Naiintindihan niya naman si Yvonne. Sa lagay na yon, willing naman siyang maghintay. Pakiramdam niya nga hindi na magtatagal at paunti-unti na rin pumapayag ang mapapangasawa sa pinagkakaloob niyang halik dito. Napangiti siya. Sino ba naman ang hindi pangangarapin ng tulad ni Yvonne? Maganda ito, sexy, makinis at maswerte siya dahil sa kanya nakatakdang mapunta ang kalinisan ni Yvonne. Hindi katulad ni Lisel. Hindi na ito birhen ng unang pagninigig nilang dalawa. Si Yvonne pa rin ang pangarap niya at ang babaeng pakakasalan niya dahil mahal niya ito. Si Lisel lang ngayon ang nagbigay sagot sa pangangailangan niya. Ang nagsisilbing laruan niya bago ang kasal nila ni Yvonne. Para sa kanya, madali lang naman tanggalin sa buhay niyang babae kapag kasal na silang dalawa ni Yvonne. Hindi siya mahihirapan dahil iyon ang kanilang naging usapan bago pa man may nangyari sa kanila. Hanggang sa naulit at naulit na lamang itong hindi niya rin nagawang tanggihan. Hito nga ngayon at naghihintay na naman sa kanya si Lisel sa kondo niya. Mapapasabak naman siya sa laban. Napalunok si Yvonne sa hindi mapaghanda ang pag-akbay sa kanya ni Father Simon. Hindi siya naging komportable lalo na nang pasilin nito ang balikat niya. Mawalang galang na po, Father. Anong ginagawa niyo? Mabilis naman itong umatras para sa maliit na espasyong pagitan nila. Hindi ito sumagot sa kanya, ngunit nanatili ang makabuluhang ngiti na sumilay sa labi nito. You look so great, Miss Gonzalo. Swerte ang mapapangasawa mo. Anito sa kanya. Iniwas ni Yvonne ang mga tingin niya at binaba sa cellphone na hawak niya. Napalunok siya at kasabay na umiling-iling na hindi maipaliwanag na nararamdaman. Ang mabuti pa sa susunod na lang ako ulit pupunta rito kapag kasama ko na ang mapapakasawa ko. Excuse me. Mabilis ang ginawang pagtalikod ni Yvonne. Hindi niya inabala ang sarili niyang lingunin ang pare na kanila lang hinihintay niya. Kung hindi siya nagkakamali, hindi magkakalayo ang edad nito at ni Leonardo. Sumagi sa isip niya ang ginawang pagpayag niya kanina rito. Nalagay siya sa sitwasyong nagdulot sa kanya ng hindi komportableng pakiramdam. Malisan ang iniisip niya, iyon ang paulit-ulit na usal ni Yvonne sa sarili. Habang walang lingon-likod na mabilis na naglakad palayo sa opisina ni Father Simon.